Alala ko po yung song, isa sa mga magagandang um, kinompose ni Gary Valenciano, yung Babalik Ka Rin. Okay? Okay? Sabi doon sa song ay, saan ka man naroroon ngayon? Saudi, Japan, o Hong Kong. Babalik ka rin, babalik ka rin. Ano mang layo ng marating, Singapore, Australia, Europe o Amerika, babalik at babalik ka rin. Amen ba? So, yung title ng message ngayon ay babalik ka rin. Sabi sa tabi mo, babalik ka rin. Okay? Ang message po ngayong gabi ay para sa mga kapatid natin na nangangarap na mag-abroad. Ito ay pwede rin sa mga kapatid nating sa kasalukuyan ay nasa abroad na. At ito rin ay maaring mensahe ng Panginoon sa mga kapatid nating hindi naman mag-a-abroad o alis ng bansa, pero pwedeng malayo na ang puso sa Panginoon. Amen ba? Sabi ng Mangangaral 3 verse 1, ang lahat sa mundong ito ay may kanya-kanyang panahon. May kanya-kanyang oras. Kaya sabi mo sa tabi mo, hintayin mo ang tamang panahon. Amen? So mag-pray muna tayo, Lord. Muli po naming hinihiling ang inyong basbas, ang inyong pagpapala. Inaalay namin sa iyo ang gawaing ito. Ikaw lamang po ang maluwalhati, Panginoon. Pagpalain mo ang inyong mga salita. Ngayon po'y aming pag-uusapan. Ikaw lamang po ang marinig, maranasan at maramdaman ng mga tao. Salamat sa iyo, Ama, sa pangalan ng Panginoong Yesus. Everybody say amen. Alam niyo po, sa ating bansa, dahil sa mga nagaganap, actually miski naman noon pa, milyon-milyon ang mga Pilipino na nangangarap mag-abroad. At marami na tayong mga kababayan ang naroroon na. Ang tawag sa kanila ay OFW. Maraming mga dahilan kung bakit umaalis ng bansa ang isang Pilipino. Maaring para sa pamilya, para sa kinabukasan, at para makaahon sa buhay. Bilang mga Kristiyano o mga mananampalataya, meron pong isang bagay na hindi dapat nawawala sa atin kapag tayo ay umalis. Ang ating connection sa Diyos at sa ating home church. Everybody say, home church. Ito ang lugar kung saan nakilala natin at na-encounter natin mismo ang ating Panginoong Diyos. Bigyan ko po kayo, ito po ay reminder para doon sa mga nabanggit. Okay? Una, remember where you met Jesus. Huwag mong kalilimutan yung lugar o yung pagkakataon na natagpuan mo at nakatagpo mo ang ating Panginoong Yesus. Pahayag chapter 2, verse 5. Alalahanin mo ang dati mong kalagayan. Pagsisihan mo at talikdan ang iyong masasamang gawa. Gawin mong muli ang mga ginagawa mo noong una. Kapag hindi ka nagsisi, pupuntahan kita at aalisin ko ang sa kinalalagyan ang iyong ilawan. Sabi natin, alalahanin. Remember where you met Jesus. Balikan mo yung pagkakataon na palagi kang may time kay Lord. Di ba? Ayaw mo nang nalilate. Balikan mo yung mga panahon na ikaw ay umiiyak kasama yung leader mo, kasama yung pastor mo. Kapag hindi ka, sabi ng Bible, kapag hindi mo nabalikan yung mga bagay na dati mong ginagawa, pupunta daw si Lord at aalisin ang sa kinalalagyan ng iyong ilaw. Pag tayo po ay napupunta sa isang lugar o sa bagong
lugar. Hindi talaga may iwasan na magkakaroon tayo ng mga bagong friends. Amen ba? Hindi may iwasan na magkakaroon tayo ng mga bagong kilala. Ayan. Hindi may iwasan na magkakaroon siyempre tayo ng church na aatinan natin. Kasi kailangan yan. Alam niyo, Kristiyano, kahit saan makarating, ang puso niyan nasa Panginoon. Kaya laging hahanapin niya yung lugar kung saan nafe-feel niya si Lord. Amen ba? So, ang paalala sa atin ay ito. Huwag mong kalilimutan yung pagkakataon na nakilala mo ang Panginoong Hesus at huwag mong kalilimutan ang iyong home church. Parang family. Kahit ikaw ay mag-abroad, family mo pa rin sila. Amen po ba? Di ba? Pwedeng sabihin, hindi, meron na po akong parang tinuturing kong pamilya roon. But, iba yung talagang family na naiwan mo. Amen po ba? Anong ginagawa madalas ng mga OFW? Di ba tumatawag sila? Nangungumusta sila. O, kumusta na po kayo? Nanay, tatay. O, kumusta na yung mga kapatid natin? Ay, mga kapatid ko dyan. Di ba? Amen? So, as a Christian, this is our home church. Our home church is the JA1 Cainta. Kaya kahit ano man mangyari, hindi basta pwedeng palitan sa puso mo ang home church mo. Bakit? Kasi ang abroad ay pansamantala. Pero ang iyong pamilya, sa spiritual na naririto, ay mananatiling sasamahan ka at babakapan ka sa prayer. Amen ba? So ang home church ay hindi lang basta itong building na to. Ito yung lugar kung saan tinanggap mo si Jesus. Natuto kang mag-pray. Itong lugar na kung saan tinuruan kang magbasa at mag-aral ng salita ng Diyos. At dito rin sa lugar na ito, may mga taong ginamit si Lord para ikaw ay i-disciple. Ang tawag doon ay ate, kuya, nanay at tatay natin. Amen ba? Sabi ko nga kanina, para po itong magulang na kahit naging successful na ang kanyang anak, nakapag-abroad na, hindi niya sinasabi na hindi na kita nanay kasi meron na akong bagong nanay na nakilala. Hindi po ganon. Pero hindi maiwasan, real talk lang. Meron talagang mga ganong pangyayari, especially sa spiritual. Pag nag-abroad na tayo, minsan nagiging busy na tayo, masyado na tayong nakafocus sa work, busy na tayo dahil sa overtime, busy na tayo sa bagong buhay na meron. Wala nang time kay Lord. Hindi na niya naaalala yung kanyang home church. Sabi mo sa tabi mo, hindi ka ganon. Amen. So meron talagang pagkakataon, unti-unting nakakalimutan yung kanyang spiritual roots. Yung home church. Okay? Dahil, hindi rin naman maiwasan na nakaka-attend na sa iba. Masama po ba yun? Attend po ako sa hindi yun masama. Actually, i-encourage ka pa nga ng mga kapatid natin o ng pastor mo na dapat maghanap ka ng church mo dyan. Pero ang ibig kong sabihin, this is the first time na nagtuturo ko ng ganito kasi for 15 years, hindi ko to naituro. Ang dami na nating mga kapatid na nag-abroad. So nalulungkot ako kasi hindi ko to naituro sa kanila. Kaya gusto natin na di ba, at least, hindi pa naman huli ang lahat. Amen po ba? Amen. So, lagi nating tatandaan, yung home church mo, that is your family talaga. Na kung saan hindi mo yan pwedeng basta putulin lang. Hindi mo pwedeng alisin. Amen. Pakisabi sa katabi mo, babalik ka rin. Amen. Sabi ko nga kanina, pansamantala lang yung abroad eh. Pero yung pamilya mo dito, kung saan ikay maglilingkod hanggang sa dumating na ang Panginoong Hesus, mananatili. So Hebrews chapter 10 verse 25. Do not forsake the assembling of yourself together. And I-encourage po talaga tayo na tayo ay makipag-fellowship. Importante yon. Sabi ko nga po, pag nandun ka sa abroad, talaga kailangan humanap ka ng church na kung saan makakapag-worship ka kay Lord at makakapagpatuloy ka. Pero, lagi nating tatandaan na
yun ay pansamantala lamang. Kaya, yung iba kasi, dinidisconnect na nila talaga. Totally inaalis na nila yung relationship na meron sila doon sa dati nilang church. Hindi. Dapat may church ka ron, then yung home church mo, unupdated ka pa rin sa nangyayari sa kanila. Amen ba? Ayan. Kaya another reminder, okay, sa ating mga kapatid. Your home church is your spiritual root. Everybody say spiritual root. Nakaugat ka doon sa home church mo kung saan ka nagsimula na makilala at mahalin ang Panginoon. Whether you like it or not, your blessing is connected to your home church. Amen ba? Jeremiah 7 verse 7 to 8. Blessed is the man who trusts in the Lord. He will be like a tree planted by the waters. So mapalad raw ang tao na nagtitiwala sa Panginoon. Siya ay katulad ng punong kahoy na nakatanim sa batisan. Kaya naman, hindi naaantala ang kanyang pamumunga. Siya po ay laging nagbubunga. Ang puno ho na walang ugat ay madaling matumba. Amen ba? At gusto kong sabihin sa inyo na kung saan ka nakilala sa Panginoon, diyan ka nakaugat. Tapikin mo yung katabi mo. Nakaugat ka sa JA1. Amen? Ang believer na walang spiritual roots ay madaling mawala. Importante yon. There are many reasons kung bakit intentionally kinakat nila yung kanilang communication sa kanilang home church. Maraming dahilan. Pwedeng because of something, they are hiding something. Siyempre minsan pagka lalo na pag nakausap nyo si mama, talagang aanuhin ka niya. Di ba? Kumusta ka na? Ganun. Minsan umiiwas na lang talaga, ganon. Pero kailangan natin yun. Kailangan talaga nating, di ba? Kasi that's our protection. Once na nanatili kang konektado sa home church mo, you are protected. Amen ba? Sabi sa tabi mo, protektado ka. Ito totoong nangyayari, sa mga OFW. Always present sa trabaho. Always present sa overtime. Always present sa, alam mo yun, pero absent sa church. Sabi mo sa atabi mo, wag ganyan. Amen. Iba ang may nag-aalaga at nagpapaalala sa atin. Kaya wag na wag nating i-ghost ang leader natin. Amen po ba? Don't forget your spiritual roots. Kasi ang pamilya ay hindi basta-basta napapalitan. Amen ba? Number 3, paalala. Remain committed to God's kingdom. Everybody say God's kingdom. Matthew 6:33, seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Amen? So, hindi hadlang ang abroad para makapaglingkod. Amen? Marami na po akong nakausap na pag-alis niya, nung nandito, very active. Nung nandun na, hindi na po siya nag-church. At sinasabihan ko na, hanap ka ng malapit na church dyan. Kailangan makapagpatuloy ka sa Panginoon. Amen ba? So, hindi hadlang ang abroad para makapaglingkod. Alam nyo sa totoo, mas malaki pa nga ang opportunity mo na lalong makapag-serve kay Lord. Isang desisyon mo lang ang kailangan. Amen ba? Si Joseph, di ba? Dinala siya sa ibang bansa. Pinadala siya sa Egypt. Pero kahit nandun siya, sa isang banyagang bansa, sa foreign land, ano ang kanyang ginawa? Nanatili si Joseph na present o faithful kay Lord. So yung sa tabi mo, remain faithful. Si Joseph ay nanatiling righteous sa mata ng Panginoon. Kaya naman siya ay
ginagabayan, pinapaboran ng Panginoon. Hindi nawala ang puso niya sa Panginoon at sa kanyang mga kapatid. Amen? Ginamit siya ng Panginoon para iligtas ang napakaraming tao, pati ang buong lahi ng Israel. So, yung purpose mo nung nandito ka, ay parehas din kapag nasa abroad ka. Yung mission mo dito sa Pilipinas, ay mission mo rin pagdating sa ibang bansa. Amen ba? Galatians chapter 50, Genesis 50, verse 20. Masama nga ang inyong ginawa sa akin, sabi ni Joseph. Kasi alam naman natin background lang, no? Alam naman natin kung bakit napunta si Joseph doon. Ginawan siya ng masama ng mga kapatid niya. Binalak siyang patayin. At dahil parang sabi nung isa niya, nag-suggest yung kapatid, wag na lang nating patayin, ibenta na lang. Kasi nagselos nga yung mga kapatid niya. So binenta na lang siya. Pero hindi nagtanim ng sama ng loob si Joseph. Kaya eto na, nung nagkaroon na ng confrontation, natatakot yung mga kapatid, baka gantihan sila. Kasi nalaman nila na si Joseph na binalak nilang patayin o binenta nilang kapatid, ay siya na ngayong pangalawa sa pinakamataas na tao sa Egypt. Sabi mo sa tabi mo, kita mo yung favor ni Lord. Amen. Sabi ni Joseph, masama nga ang inyong ginawa sa akin. Subalit ipinahintulot iyon ng Diyos para sa kabutihan. At dahil doon, naligtas ang marami ngayon. Kita nyo yung perspective niya, positive siya, amen ba? Hindi siya nagstay doon sa nakaraan na ginawa sa kanya. Si Joseph yung klase ng tao na nagmo-move on. Sabi mo sa tabi mo, mag-move on ka na. Amen. Nilalampasan niya yon at nakafocus siya doon sa future na ginagawa ng Panginoon o gagawin ni Lord. Amen ba? Praise God. So, that's number 3. Remain committed to God's kingdom. So, focus ka lang sa kingdom. Saan ka man naroroon, dapat kingdom ang tawag doon? Kingdom mindset. Minded ka. Sabi sa tabi mo, kingdom-minded. Amen. Amen ba? Dapat ganon tayo katulad niya. Pang-apat na paalala sa atin, continue to support your home church. Amen? Parang ano lang yan Parang family. Di ba? Huwag natin kalilimutan na meron tayong mission sa lupa. Okay? O kung sa family naman, kaya ka nag-abroad for your family. Huwag kang magpapatukso sa ibang mga bagay. Doon ka lang mag-focus. Kasi nandun ka para iahon ang pamilya mo sa hirap. Amen ba? Ganon din naman bilang mananampalataya. Bahagi ka ng napakahalagang misyon ng Panginoon. So kahit nasa abroad ka, yun pa rin dapat ang mindset. Amen. Sila, etong mga kasama natin sa church, yung home church mo, sila ang kasama mo nung una. Tandaan mo yon. Remember this, sila ang kasama mo sa struggles mo, sila ang kasama mo sa prayers mo, sila nag-encourage sa'yo, sila yung gumagabay sa'yo. Kaya kahit na ikaw ay makakita ng pansamantalang church na aatenan mo sa abroad, huwag mong kalilimutan na yung home church mo ay babalikan mo pa rin. Kaya ang focus mo dapat, kingdom-minded ka. Amen ba? Nakafocus ka sa kabuuan ng gustong mangyari ng Panginoong Diyos. Normally kasi ang laging question, Rev, paano po yun pagka po nandun na po ako sa abroad, tas may church na po ako doon? Sobrang dami ng pagkakataon ito na tinanong sa akin. Pero hindi ko sila masagot straightforward Rev, paano po kaya yun? Magta-tithes pa po ba ako sa church natin? Doon na po ako uma-attend. Ganito po yun. Dapat, bilang kabahagi ng church natin at ginamit ni Lord ang church natin para ikaw ay mabuksan ng iyong pananaw,
para sa Panginoong Diyos, yung hinihingi ng Biblia na 10% must be commit doon sa iyong home church. Dapat talaga sa home church mo yan. Ngayon, paano po yun? Doon po ako nakakapakinig ng word. Doon mo dadalhin ang seed faith mo. Kasi nakakapakinig ka ng word doon. Doon mo nare-receive yung word na panghahawakan mo. Pangalawa, yung offering mo, doon mo ibibigay. Amen ba? Yung offering kasi is, ano na yun kukunin mo na yun sa 90% mo. So, nasa sayo na yun. Kung bahala ka na, kung gusto mo ng 20%, basta bahala ka doon. Pero, wag mong aalisin yung iyong commitment sa iyong home church. Sabi ko nga, kahit ano mangyari, kabahagi ka. Kabahagi tayo. Nasa Pilipinas ka man o hindi, ang gusto natin ay isulong ang kaharian ng Panginoon. Amen po ba? Hindi pa pwede yung dahil na doon na tayo, doon na, tapos pag uwi mo, saka ulit. Di ba? Sayang yung opportunity na dapat nagamit ka ni Lord nung panahon na nandoon ka sa abroad. Di ba? Ang sarap nun. Mas marami kang magagawa. Mas maraming tao ang marireach out. Amen po ba? Hindi lang yon. Dalawa yung iyong nagiging, di ba? Dalawa yung, kumbaga, natutulungan mo para ma-push yung kaharian ng Panginoon. Amen po ba? So again, yung 10% hanggat maaari, dito mo yan sa home church natin. Amen ba? And your seed faith, kasi doon naman talaga, dahil doon ka naapakinig, doon mo yan ibibigay. At yung iyong offering. Amen? Amen ba dyan sa mga nagbabalak? Taas nga kamay nagbabalak mag-abroad dyan. Amen? Si Mabel, si Sister Nerissa. Ikaw, Kekeng, mag-abroad ka rin? Amen. Amen. Praise God. Walang imposible kay Lord. Bawal ba yon? Hindi yun bawal. Kailangan lang kasi klaro sa'yo bakit ka mag-abroad. Diba? Kinakailangan laging kasama ang Panginoon. Amen po ba? At kapag kasama mo ang Panginoon, lagi kang magtatagumpay. Amen. Tandaan po natin, hindi po dahil sa ating sarili bakit tayo mapapagpala. Yan ay dahil sa pagsama ng Panginoon. Tingnan niyo po si Joseph. Di ba? Dahil sinamahan ng Panginoon, nagulat yung mga kapatid niya. Siya po ay governor na ng Egypt. Amen? So sabi ng Luke 6:38, give and it will be given to you. Kaya po, di ba, pag ikaw ay nagbibigay, kung ano yung iyong gagamiting sukatan sa iyong pagbibigay, yan din ang sukatang gagamitin ng Panginoon para ikaw ay tumanggap. Ganun po yun. Amen ba? Lesson. The more kang pinagpapala, dapat the more na nagiging pagpapala. Amen po ba? Ayan. At saka may wisdom. Di ba? Yung blessings mo, hindi mo na siya isusupport sa walang kinalaman sa kaharian ng Diyos. Laging may kinalaman sa kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi yun ay magagamit para bumago o magbago ng buhay ng maraming tao. Amen? Ang sarap no na, di ba, pagharap mo sa Panginoong Diyos, wala pa lang nasayang. Lahat pala ay accounted. Lahat pala ay merong pinatunguhan. At lahat pala ay inaalala ng Panginoon. Amen. Kesa susupport lang tayo sa mga, alam mo yun, yung mga pang dito lang, sayang naman. Di ba, merong nagsabi sa'yo, oy, birthday ko. Tapos, gagamitin lang naman pambili ng isang case na inumin. Di ba? Wala, sayang. Mas mabuti pa gamitin na lang natin para saan? Para sa kaharian ng Panginoong Diyos. Amen ba? Everybody say mindset. Mas mabuti yan. Prepared tayo. Amen? Klaro sa atin. Alam natin yan. Napakalakas po ng temptation ng pera. Kaya dapat unahan natin bago pa pumorma ang kalaban. Huwag ka nang pumorma. Hindi madali eh. Pagka po pera ang usapin, sabi nga po ng Bible, money is the root of all
evil. Amen? Eto po. Marami rin pong nagsabi sa akin. Kasi syempre hindi naman ho tayo na naniningil. Uy, yung tithes mo. Hindi, walang ganun sa atin, 'di ba? Sa atin, ikaw 'yan, kusang loob. May magsasabi sa akin, bigla niya sasabihin, "Ay, Reb, ano po yung tithes ko po iniipon ko lang." O syempre sabihin ko naman, praise God, sige lang na. Tapos malalaman mo makalipas ang ilang buwan, wala na 'yon. Siyempre wala, hindi ko naman hahanapin, uy, ba't sabi mo, tahimik lang. Anong ibig ko sabihin? Malakas ang temptation yan. Hindi iniipon ang tithes. Napapanis yan. Amen ba? Hindi po yan iniipon. Pagka-receive ng blessing, sabi ng Bible, seek first the kingdom of God. Ibukod mo kaagad ang sa Diyos. Alisin mo kagad sa iyong yung tithes para safe ka. Pag inipon mo yan, pag may dumating, kumatok si Bombay, magagalaw at magagalaw mo yan. Maniwala ka, Lord, ibabalik ko na lang. Hindi mo na yun maibabalik. Bakit? Hindi naman lilitaw si Lord. Oy, sabi mo. Di ba? Hindi. Di ba? Wala na. At aminin natin, siguro, di ba, may mga ganong pagkakataon na talagang nadaya. Amen ba? Kaya sabi mo sa tabi mo, unahan mo na. Amen? So, hindi talaga healthy na ang tithes ay iniipon. Pagka-receive, ibigay nyo na kaagad, dalhin na kaagad. Kaya nga, tayo, di ba, may ang practice natin dito, nag-uuwi tayo ng sobre. Kami po ganun, nag-uuwi ng sobre. Para pag may dumating ng blessings ng Monday, bukod mo na, isuot mo na. Pag bigla may dumating ng Thursday, kunin mo na, isuot mo na. At yun ay silyado, hindi mo yun pwedeng pakialaman kay Lord. Sunday, dala mo na siya. Hindi po natin pinapractice yung pag Sunday, saka pa lang tayo mag-iisip, offering na. Saka pa lang kukuha ng sobre, di ba? Tapos saka pa lang mag-iisip ko anong ilalagay. Hindi. Alam ni Lord kung pinaghandaan mo yon. Alam ni Lord kung sold out ka na doon. Amen po ba? At ano sabi ng Malakias 3 verse 10? Dalhin ninyo ng buong buo ang inyong ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang, ito yung purpose nun, matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Amen ba? Subukin ninyo ako. Ito naman ang challenge niya. Kung ikaw ay sumasampalataya at naniniwala kang totoo si Lord, subukan mo siya. Kasi siya mismo yung nagpapatest. Sabi niya, subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang bintana. Hindi yung sinabing ko, hindi ko buksan ang pinto. Alam nyo, pag malaking bagay ang ilalabas, hindi pinto ang dinadaanan. Bintana. Amen ba? Kaya ang sabi doon, kung hindi ko buksan ang bintana ng langit at ibuhos ang masaganang pagpapala. Ito yung hamon ni Lord. Ngayon, gusto mo siyang i-challenge? Challenge mo siya. At patutunayan sa'yo ng Panginoon, totoo siya sa kanyang salita. Amen ba? Another reminder. Remember, one day, babalik ka rin. You will return. Kasi nga hindi permanente ang abroad. Maliban lang. Ibang usapan po yung isinilang sa abroad at ibang bagay ang dumating lang sa abroad. Amen po ba? Pag isinilang ka sa abroad, ay talagang taga-roon ka. Ibang usapan yon. Amen po ba? Pero pag pumunta ka lang doon, nakikipamayan ka lang. Babalik ka pa rin. Amen ba? Ganyan din po, kapag ikaw ay mismong kung saan ka isinilang, that is your home church. At yun ang dapat mong suportahan hanggang dulo. Parehas din naman yun eh. Kung sa ibang church, parehas din. Kahit saan ka makarating. Pero, di ba, dahil doon ka nagsimula, doon ka dinala ng Panginoon, yun talaga. Doon ka na. Amen po ba?
Wag, 'di ba, hindi po natin encourage yung parang grasshopper Christian. 'Di ba? Pag napunta doon, yun ang bagong church. Pag napatalon, iba na naman church. Pag talon dito, iba na naman church. Pag talon, ibang church. Amen ba? Mas mabuti yung ganun. Nakafocus ka lang kung saan ka talaga tinanim ng Panginoon. Yan. At doon, lakaran mo yung purpose mo. Amen? Hindi ho kasi natin kontrolado ang magaganap. Yung future, si Lord lang po ang may control niyan. May araw talaga, at darating yung araw, uuwi tayo sa pamilya, uuwi tayo sa bayan natin, babalik tayo sa home church natin. Awit 126 verse 6. Silang mga nagsihayong dalay, binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dala ay ani, pabalik. Sino yung gusto dito, pagbalik niya, may dala talaga siyang ani? Sino dito yung gusto niya, pag nag-abroad siya, pagbalik niya, dala-dala niya talaga yung blessings na, di ba, yung pinapangarap niya, yung gusto niya. Amen? Hindi lahat ng nag-abroad ganun. Hindi lahat ng nag-abroad bumalik ng matagumpay. Hindi lahat ng nag-abroad bumalik ng nakuha niya yung kanyang talagang pinapangarap. Amen? Sa realidad po, kasi kami po ay dating OFW. At madalas, marami ho kaming nakakausap na mga OFW. Yung iba hong nag-abroad, nagpalit ng pamilya. Yung ibang nag-abroad, pag alis niya, isa ang anak, pagbalik, 3 na yung anak. Hindi, totoo po yan. Meron pong mga nakakausap kami doon na pag tumatawag sa family niya, masaya. Pero pagka po binaba na po ang telepono, umiiyak. Hindi ho ganong kadali. Kailangan mo talaga ang Diyos. Kailangan mo ang pagsama ng Diyos. Kasi hindi mo kita yun. Actually, risk talagang malaki yun. Tumataya ka. Hindi mo alam kung ano mangyayari. Sobrang bigat ng pwedeng maranasan. Hindi ganyang kadali po yan. Pero mga kapatid, ang importante dito, rooted ka sa Panginoon. Kaya importante yung regular communication mo. Kasi sila yung mga taong, alam mo yun, minsan ang kulit, busy ka sa trabaho, puyat ka. Kasi syempre iba yung time natin, iba yung time nila. Tatawag ka minsan, tulog sila, di ba? Ang hirap. Pero kailangan mo talaga magtiyaga. Si Maybel, sa biyaya ni Lord, kinikwento niya sa akin, tumatawag 2:00 ng madaling araw kasi magkaiba yung oras. Pero ganun talaga. Kasi once na, hindi pwedeng putulin yun eh. Importante yung, kasi sila yung gagamitin ni Lord para maingatan ka, maprotektahan ka. Amen po ba? Okay lang ba kayo? Okay lang ba sinashare ko sa inyo? Amen. Praise God. So, maganda to, para kahit pa paano ready tayo kapag dumating na yung araw na yan, kasi, di ba, hindi natin alam eh. So, ang prayer po natin sa mga kapatid natin na nagbabalak na mag-abroad, at sa mga kapatid natin sa kasalukuyan ay nasa abroad, ano yung prayer natin? Ang prayer po natin bilang inyong church ay hindi lamang po, hindi ka lang umuwi na may dalang pera. Ang prayer po natin ay umuwi ka na may malalim na pananampalataya. Meron kang matinding testimony sa provision na ginawa ni Lord sa iyo. At mag-uwi ka ng blessings para suportahan lalo ang kaharian ng Panginoon. Amen ba? So, application. Habang ikay nasa abroad, tandaan mo to. Number 1, stay connected to God. Mahalaga yan. Panatilihin mo at mas lalo mong bantayan na dapat ikaw ay connected kay Lord. Santiago 4 verse 8. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ng isip. Di ba? Meron ho tayong may mga itinatawag tayong basics. Yung ating Bible reading, yung ating devotion. Di ba? Huwag nating kalilimutan yan. Kasi ito yung tutulong sa atin, spiritual disciplines. Pag nasa abroad ka,
Sa totoo lang dapat, ang isang Kristiyano bago mag-abroad, dapat alam niya sa sarili niya medyo may laban na. Spiritually, alam mo na nasubukan mo na at nasanay ka na ikaw ay dependent sa presence ni Lord. Ano yon? Malaking bentahe yon. Pero kung dito medyo alanganin pa, maniwala ka, doon patutunayan mo na mas lalong sobrang triple ang bilis na panlalamig. Kasi ibang-iba na po pag nandun ka na. Iba na. Kitang-kita po namin yan kasi hanggang ngayon naman bumabalik-balik po kami. At nakikita namin, kasi sabi ko nga sa inyo, pag pumunta kami ng Japan, hindi mo kailangan ng bibig. Tenga lang ang kailangan mo. Makikinig ka lang 4 hours, 5 hours, nagkikwento yung tao. Minsan nakalimang iyak na siya. Nakikinig ka lang sa kanya. Kasi ang dami nilang gustong sabihin. Wala silang makausap masyado. Kasi puro trabaho. First, sa Japan, iba-iba kasi yung bansa. Sa Hong Kong naman, sobrang daming tao. Filipino. Para kang hindi umalis sa Pilipinas. Iba naman basta napakarami pong dyan. Maniwala kayo, kailangan strong ka. Sabi mo, dapat strong ka. That's why you must remain connected sa Panginoong Diyos. Number 2, ito application na tayo. Find a church to fellowship. Kaya sabi ko nga sa inyo, bagamat tinuturo ko sa inyo yung importance noong iyong pagkilala at pagpapahalaga sa home church mo, ituturo ko pa rin sa inyo na pag nandun ka, hindi ko ipipilit na huwag ka mag-church sa iba, dito ka lang kasi may online naman tayo. Hindi. Iba pa rin yung physical na ikaw ay may fellowship sa kapwa mo Kristiyano. Amen po ba? Ayan. Find a church to fellowship. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng ginagawa ng ilan. So may ilang gumagawa niyan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Yun ang objective. Bakit kailangan ng fellowship? To strengthen one another. Amen ba? Lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. So habang papalapit ang araw ng Panginoon, dapat lalo ka dalhin mong sarili mo sa gawain ng Panginoon. Dalhin mong sarili mo sa lugar kung saan magkakaroon ka ng fellowship. Amen? Kasi hindi mo kaya ng mag-isa. Hindi pwedeng ang Kristiyano'y manatiling maapoy at strong ang relationship kay Lord ng mag-isa. Laging yan ay dapat may kasama. Amen po ba? Ayan. Number 3, continue supporting your home church. Luke 6:38. Magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo ay siya ring panukat na gagamitin sa inyo. Amen ba? So, patuloy nating suportahan yung local church natin. Hindi kailangan, sabi ko nga, hindi kailangan dun pa rin lahat. Dapat itama lang natin. Amen? So, lagi nating isipin, okay, nakakommit itong aking 10% sa aking home church. Tapos, the rest, doon na kung saan ka nag-church. Ganon po talaga yon. Amen ba? Number 4, be a missionary where you are. Di ba sabi ng may mga maraming nagprophesy na ang Pilipinas daw po ay magiging largest sending missionary sa iba't ibang panig ng daigdig. Amen po ba? Kaya pagka ang Pilipino ay nag-abroad, ang isip niyan dapat hindi lang para magtrabaho, magmi-mission yan. Amen ba? Tanyo, bakit nagkaroon tayo ng maraming church sa iba't ibang bansa? Kasi tinuro ni Bishop yon sa mga kapatiran natin. Na kapag kayo'y nag-abroad doon,
Una, establish mo yung trabaho mo. After nun, establish mo na ang church. Amen? Kaya marami pong pastor, ang JA1, negosyante. Mga nasa trabaho talaga. Kagaya, di ba, sila Rev Sayin. Makikita mo, working sila doon. But at the same time, pastor sila doon. Amen ba? So kahit anong nasa ang field ka, basta't hindi nasa isip mo lagi si Lord, kaya mong maglingkod kay Lord. Amen ba? So kahit nurse kayo ron, pwede yon. Kung saan may tao, magagawa mo ang purpose mo. Amen ba? Sabihin natin, kahit nasaan, maglilingkod. Amen? So focus po tayo doon sa Great Commission. Kahit saan tayo naroroon. Hindi ko po alam kung ano yung sitwasyon nating lahat na nandito ngayon. Pwedeng hindi ka mag-abroad. Pwedeng wala kang balak mag-abroad. Pero pwedeng, sabi ko nga kanina, malayo-layo na ang puso mo. Parang nasa Italy na ang puso mo. Ang layo mo na kay Lord. Pakisabi sa katabi mo as a declaration, babalik ka rin. Amen ba? Katulad ng prodigal son, kahit na saan ka makarating, babalik ka pa rin kay Lord. Naalala nyo? After mong magpakasasa sa kasalanan, lustayin ang lahat ng nakuha mo sa iyong ama, pero nung dumating sa point na walang-wala ka na, di ba nung na-realize mong gusto mo nang bumalik, hindi ka naman itinulak ng Diyos Amay. Tinatanggap ka pa ng dalawang kamay ng Diyos. Amen po ba? Ngayon, kung ikaw ay nasa ganoong sitwasyon, umuwi ka na. Huwag mo nang hintaying maubusan. Saka ka lang uuwi. Amen ba? Ako po'y nagsasalita sa inyo spiritually. Kung ikaw ay malayo-layo na, bumalik ka na agad. Kasi, ikaw din ang mahihirapan pag hindi mo agad piniling bumalik sa presensya ng Panginoon. Amen? Pwede ba tayong lahat ay tumayo? Gaano man kadami yung ma-achieve mo, useless yan kung mapapalayo ka sa Panginoon. Kaya kapatid, ingatan mo ang iyong relasyon sa Panginoon. Yan ang mabibit-bit mo kahit saan ka makarating. At iingatan ka ng Panginoon. Amen. Everybody close your eyes. This time, pwede mong kausapin si Lord. Isa ka ba sa nangangarap na makapag-abroad? Kausapin mo si Lord ngayon. At ipapaalala sa iyo ni Lord yung tagpo na ito. Kailangan maging malakas ka. Kailangan maging ready ka. Kasi yung iniisip nating abroad ay hindi kasing simple kapag wala ka pa sa abroad. Malayong malayo siya noong pinapangarap mo pa lang at nung ikaw ay nandoon na. Bantayan mo ang puso mo na manlamig ang iyong pag-ibig sa Panginoon. Kailangan ilaban mo. Ano man ang mangyari, pipiliin mong unahin lagi ang Panginoon. Aking Ama, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking mga kapatid. Una na ang mga kapatid kong kasalukuyan ay nasa abroad ngayon. Ingatan po ninyo ang mga kapatid namin. Dalangin namin, Panginoon, na yung kanilang pag-ibig sa iyo ay huwag mawala. Bagkus,
lalo mo silang kausapin, Panginoon. Lalo mong iparamdam na nandoon ka, katuwang ka sa pag-abot at pagtupad ng kanilang mga pangarap. At sa sino man na uuna sa iyo, Panginoon, mapapatunayan na ikaw ay Diyos na tapat. Marami na ang nakapagpatunay. Marami ang hindi pa nila napapatunayan sapagkat hindi pa pinipiling sumunod. Biyayaan mo ang aming mga kapatid, Panginoon, na lagi kang piliin. Una sa lahat, pinakamataas, mas mataas sa trabaho, mas mataas sa tao, mas mataas sa posisyon, mas mataas sa pangarap. Ikaw, Panginoon, ang number 1. Sa mga nangangarap na mag-abroad pa lang, dito pa lang, Panginoon, biyayaan mo ang mga kapatid ko na ma-establish ng matatag ang kanilang relationship sa iyo. Huwag silang magsisway. Huwag silang mawawala. Sa pag-alis nila, Panginoon, bit-bit nila, hindi lang yung kanilang pangarap, bit-bit nila ang relasyon sa iyo. Ingatan po ninyo ang kanilang mga pamilya na naiwan at maiiwan sa Pilipinas. Panginoon, maraming pong salamat. At sa mga kapatid ko na sa kasalukuyan, ay ang sitwasyon malayo na ang puso sa iyo. Ama, sa pangalan ng Panginoong Hesus, bigyan po ninyo ng lakas ang kapatid kong ito upang makapagpasya na umuwi na, bumalik na, magpakumbaba, tanggapin muli ang pag-ibig mo at muling maranasan ang yakap mo, Panginoon. Kapatid, ang kagustuhan ng Panginoon na mapanatiling matatag ang relasyon mo sa Kanya ay hindi para sa Diyos lang. Una na yan, ito'y para sa iyong ikabubuti. Sapagat ayaw ng Panginoon na mabaliwala ang lahat. Gusto ng Panginoong ika'y pagpalaing lubos. Kaya ngayon, ihanda mo ang puso mo sa Panginoon and make a commitment na anuman ang mangyari, Lord, mananatili ako sa iyo. Come on, open your mouth. Nakikinig ang Panginoon. Lord, ako'y mananatiling sa iyo. Walang takot na ika'y makipagsasapalaran sapagkat alam mong kasama mo ang Panginoon. Hindi ka lang uuwi na pinagpala, uuwi kang matagumpay sapagkat ang relasyon mo sa Panginoon ay napanatili. Hallelujah! Panginoong Jesus, maghari ka. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya. Sa buhay ko, sa puso ko. Thank you, Lord. Panginoong Jesus, maghari ka. Sabay-sabay po tayo, umawit po tayo. Hallelujah! Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, sa puso ko. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, maghari ka. gawin nating panalangin yung song na to. Maghari ka, Panginoon. Maghari ka sa aming mga puso. Panginoong Jesus, maghari ka. Sa buhay ko, Sa puso ko, sa puso ko. Panginoong Jesus. Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, maghari ka. Panginoong Jesus, maghari ka. at ang lahat ng sumasampalataya sa Panginoon ay magsabi ng Amen. Amen. Palakpakan natin si Lord. Praise God.